Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ayun guys, panibagong video tayo tungkol sa kaganapan sa Volunteers Campaign Kick-Off ng Kiko Bam sa Iloilo. No? So ayun, kasama si dating Vice President Leni Robredo. No? So talagang kakaiba yung energy ng mga kakamping sa Iloilo. Talagang pinuno nila ang Iloilo Sports Complex. No? So ayun guys, no? So ito yung part na talagang inaabangan ko, no? Sa tuwing may mga rally, no, na talagang grabe yung hiyawan o sigawan, no. So talagang kikilabutan ka, no. So ito guys, panoorin natin guys. Maraming salamat! Maraming salamat sa inyong lahat. Ganito pala, pag ang energy nyo natulog ng 3 taon. Buhay na buhay pa din, di ba? Dapat buhay na buhay pa din hanggang May 12 para kay Bam at Kiko. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa amin. Mula pa kahapon hanggang ngayon, parang hindi kayo iniinitan. Hindi? Nagsisinungaling kayo. Mainit na mainit, di ba? Kasing init ng pagmamahal ng Iloilo sa amin. Pero maraming salamat. Meron bang upuan? Makaupo muna tayo para hindi ako nape-pressure tapusin agad yung speech ko. Kahit sa sahig na lang. Kahit sa sahig na lang umupo. Yan. Sanay naman tayong umupo sa sahig para wag na kayong lumayo. Okay, maraming salamat. Masunurin talaga ang mga Ilonggo. Bago po ako magpatuloy, ang aking pagbigay galang lang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong gabi sa pangunguna ng minamahal nating dating Senate President, palakpakan po natin, Senator Frank Drilon. Nandito din po ang mahal nating senador. Palakpakan natin, Senator Risa Hontiveros. Mamaya ko na babatiin yung mga manok natin. At syempre, yung inyo na napakahusay, napakatino, napakabait, at napakagwapo na congressman. Congressman Nonoy Defensor. Balita ko din po, andito si Mayor Luigi Goriseta. Mayor Luigi ng Pavia. Nandito din po ba si Mayor Kenneth Alfeche ng Alimudian? Mayor Kenneth, magandang gabi po. Nandito din Leganes Mayor Junjun. Hi! Hi, Mayor Jun. At nandito din si Doc Mac. Nandito ba si Doc? Ayan. Ayan po si Doc Mac. Palakpakan natin.
yung iba pa pong mga local officials na kasama natin, at palakpakan din natin, kasama ko din po ang local officials ng Naga headed by our very own Vice Mayor Nene De Asis. Tayo kayo lahat. Nandito po sila. Ayan. Kahit mayor na ako ng Naga, ipapahiram pa din nila ako. Kumusta naman kayo? Kanina po, papunta dito, namali ako ng pasok. Namaling pasok yung sasakyan ko. Ang pinasukan po namin, yung kung saan pumasok yung pick-up truck. Noong February 25, na rally natin dito. At bigla kong naalala. Naalala nyo ba yun? Nandito ba kayo noon? Ang saya-saya, di ba? Nung gabing yon, feeling ko si Beyonce din ako. At alam nyo, parang yung Iloilo, parang siya yung trailblazer. Dahil po dun sa entrance ko, na mala Super Bowl entrance, dito sa Iloilo, naging paligsahan na. Sa lahat ng pinuntahan ko, napagandahan at patalbugan na entrance. Pagkatapos ng Iloilo, ang Bacolod ayaw din magpatalo. May mga taga-Bacolod ba dito? Nako, napakalakwatsyera nyo. Hindi nyo na hinintay pumunta kami sa inyo. Sa kanila naman po, lahat stars, yung kanilang rally. Meron para lang matalbugan ng Iloilo, pinasakay po ako sa duyan. Pagdating ko sa Nueva Ecija, yung entrance ko, sumasayaw ako. Ang kasama ko, mga sibuyas habang sumasayaw. Napaka-memorable sa akin. Hindi ko alam, napanood nyo ba yung video nun? Yung video ng rally natin dito? Hanggang ngayon, binabalikan pa din naming mag-iina yung video ng aking entrance dito. Alam nyo kung bakit? Yun yung first and only time na ang entrance ko galing sa likod. Kasi yung lahat na entrances ko galing sa backstage, galing sa unahan. Pero dito sa Iloilo, pinalakad nyo ko mula sa likod. Pero pag tinignan nyo po yung video nun, i-review ninyo. Pag tinignan nyo yung video, habang naglalakad ako galing sa likod, papunta sa unahan, parang parting of the Red Sea. Walang biro. Pag pinanood nyo, dahan-dahan na nag-giveaway yung mga tao para makadaan kami ng mga anak ko. Naalala ko, February yon. Pero eto, pagbabalik tanaw lang, kasi baka nakalimutan nyo na yung magagandang alaala ng kampanya. Nakalimutan nyo na ba? After po ako mag-file ng Certificate of Candidacy, una akong pumunta sa Iloilo, December 3. Sino nakaalala? December 3. Ako tingin ko, nagbibiro na lang kayo, hindi nyo naman naalala. Anong ginawa natin noong December 3?
Ayun, nakita ko si ma'am nagsabing motorcade. Tama. Nag-motorcade tayo mula Iloilo International Airport hanggang Iloilo City Hall. Pero yung dapat na 45-minute drive, kalahating araw. Kalahating araw dahil sa dami ng tao na naghintay sa daan. Ayun, pagkatapos po ng motorcade na yon, naalala ko, pumunta ako sa 3 bayan. Sino kaya nakakaalala kung anong bayan pinuntahan ko? Pinakauna, nag-blessing tayo ng isang campaign headquarters. Saan yun? Wala nakakaalala. Saan? Yung headquarters na blines natin? Sa labas. Ayun guys, no? So inalala lang yung anong nakaraan na campaign ng 2022, no? So, ayan, forward natin. Medyo mahaba po ito, no? Walang kalimutan? Ay guys. Dahil hindi lang naman kami ang ipinaglaban nyo. Ang pinaglalaban nyo noong 2022 ang ating bayan. Kaya yung sakripisyong binigay nyo, kahit siguro na broken-hearted kayo, sino ba dito yung broken-hearted? Sino dito yung umiyak? O di ba? Kahit broken-hearted kayo, kahit umiyak kayo, wala kayong kadala-dala. Andito pa din kayo. Bakit pa hindi kayo nadadala? Dahil ang pinaglalaban natin hindi naman tao. Ang pinaglalaban natin yung kinabukasan ng mga Pilipino. Ang pinaglalaban natin ang minamahal nating bayan ng Pilipinas. Kaya kahit durog na durog, kahit ang daming luhang ibinuhos, basta para sa bayan, laban ng laban. Diba? Pag bayan ang pinaglalaban, hindi tayo napapagod. Dahil kilala ko kung paano siya magtrabaho. Hindi ko iiwan yung candidacy ko sa isang taong wala akong kasiguraduhan. Si Senator Bam Aquino yun, at kahit alanganin yung laban ko noong 2016, na ipanalo natin. At dito sa Iloilo, napakalaki ng aking pinanalo. Kaya maraming salamat sa inyo. Nung naitulak akong kumandidato noong 2022, nilapitan ko ulit si Bam Aquino. Sinabi ko, kakandidato lang akong Pangulo kung ikaw ulit yung magka-campaign manager ko. Noong 2022, naghahanda na siyang kumandidato para sa Senado. Pero nung sinabi ko, pwede bang ikaw yung maging campaign manager ko, iniwan yung personal niyang plano at sinamahan ako. Ganyan kabuo ang tiwala ko kay Bam Aquino. Matino, mahusay at napakabait na tao. Nung inaako ko na yung hamon, kumandidato pagkapangulo, ang susunod ng tanong, sino yung aking magiging pangalawang pangulo? Kinausap ko si Senator Kiko Pangilinan. Ang sabi niya sa akin, ready na ako mag-announce para mag-senator. In fact, tapos na yung mga tarps niya na Kiko Pangilinan for senator.
Meron na rin siya mga t-shirt na Kiko for Senate. Pero sabi ko, Sen, ikaw yung aking choice. Sabi niya, kakausapin ko lang si Sharon. Masunurin sa asawa. In-update niya ako that same day, ang sabi niya, pwede bang ibigay, nakausap ko na si Sharon, pwede bang ibigay ko yung sagot ko bukas? Kasi pinag-usapan namin na pagdadasalan namin. The following day, ready na akong magsabi siya na hindi. Pero pumunta siya sa opisina ko, sabi niya, oo na, laban na. Hindi ko aalukin si Senator Kiko kung hindi buo ang tiwala ko sa kanya. Kaya ngayon napapalaban. Hindi silang dalawa ang napapalaban, pero ang napapalaban ang ating bayan. Kaya dahil napapalaban yung ating bayan, kailangan nating tulungan. Si Senator Risa, nakita natin yung performance sa Senado. Sino ba sa inyong nag-a-agree na proud tayong tinulungan natin siya? Diba? Na kahit nag-iisang boses na lang, laban ng laban pa din. Pero di ba mas maganda kung hindi siya nag-iisa? Di ba mas maganda na hindi na lang si Senator Risa makikipaglaban para sa atin, pero magiging tatlo na sila. Nai-imagine nyo ba? Kung hindi makalabas si Senator Bam at Senator Kiko, anong klase ang Senadong meron tayo? Nai-imagine nyo ba yan? Kaya handa na ba tayo? Handa na? Gagawin ba natin yung lahat na ginawa natin nung nakaraang eleksyon? Gagawin ba natin na kanya-kanya din na election materials? Naalala nyo dati? Kulang na kulang ang aming election materials pero kayo yung gumagawa. Parang na-miss ko yata yung mga ganyan. So yun guys, no? Ayun, nalipat. So yun guys, no? Grabe yung talagang solido pa rin ang suporta ng mga kapwa Ilonggo, no? So mabuhay ang mga Ilonggos, no? Mga kakampings na Ilonggos. So grabe guys to. So panoorin nyo na lang sa ibang mga talagang nando naka-live, no? Lalo na mga mainstream media. Ito sa Rappler po ito. So maraming salamat Rappler. No? So yun guys, no? Talagang kikilabutan ka, no? Sa mga kaganapan, no? Lalo na kapag ka nagsalita na itong si dating Vice President Leni Robredo at syempre presidente ng mga kakampings, di ba? So, yun guys, yun lang, no? Shinare ko lang yung kaganapan, no, na nagaganap sa Iloilo Sports Complex, no? So, yun lang guys, no? Thank you so much for watching. Bye-bye.